Morning mga titos, titas. Last minute na siyang gumagawa niyan ba? Ito talaga si Kuya Alex, eh. Ang nagkain sila? Yes. Yung pinakababa pala yung ini-empty niya. Once a week daw yan. Hello mga Mars! Good morning! Nandito, kakatapos ko lang mag-exercise pala. Grabe na mga pangyayari ito. Nakaihi si Philip. Diyos ko. Kagabi ata, hindi to umihi bago natulog. Basang-basa yung pajama niya. Kaya binihisan ko na siya. Wala pala siyang pasok ngayon. Hanggang ngayon naman, kasi yung teacher niya, di ba yung sinabi ko kahapon na nagkasakit, 3 days siya dito sa bahay. Monday pa yung pasok niya sa kindergarten. Si Vladimir, pumasok ng work, 7:30. Hindi ko lang atong mat ko ba sa pag-exercise. Kay Vladimir pa to, galing ba o? Kaya sira-sira na, di bali na, hindi ko na kailangang bumili ng bago ko. Ganun pa rin yung chan ko ba o? May insert ako dito. Bawasan lang siya ng kunti, pero tignan niyo o. Dito talaga ang pinakaayaw ko ba o sa tagiliran ko. Kaya malalaman ko kung kumakaba ako. Kasi lalaki to, lalo. Para akong hindi maintindihan. Kaya walang shape, oh. Diyos ko. No? Laki dito ba, oh. Diyos ko, puriagaba. Ito ang nag-i-exercise na parang walang nabawas. Nag-diet na ako. Nag-diet sa aking gallstone. Ganun pa rin. Walang pinagbago. Yung sinasabi ni Father Fidel, habang may buhay, may pag-asa. Kaya don't give up. Lagay ko lang to sa bathroom tong pajama ni Philip ko. Doon kasi siya natulog sa daddy niya ba na kwarto. Alam niyo ba, magkahiwalay talaga kami ni Vladimir ng kwarto. Kapag nandito yan siya, ang mga bata sa kanya natutulog, hindi sa akin. Banlawan ko lang to mamaya. Kaya minsan magselos ba na si Philip at saka si Alex dito talaga natutulog kay Vladimir. So doon ako sa kabila. Dito silang tatlo. Matagal nang hindi kami nagtatabi ni Vladimir matulog. Once lang nangyari yun, nung wala pa si Philip. Palitan ko tong bedsheet nila dito. Ito pala, basa. Kaya mga Mars, palit-palit din ang bedsheet pag may time. Ako lang ako nagpalit ng bedsheet nila dito. Ihian ni Philip. Ayan, magpalit na naman ako. Minsan lang yan siya makaihi sa bed. Marami siya nainom na tubig kagabi. Tapos hindi pinaihi ni Vladimir. Iwan ko lang sa blanket. Baka basa din ito. Ito, basa. Mga Mars, pinalitan ko na lang lahat ng blanket. Kasi unfair naman ang kay Vladimir lang papalitan namin kasi yun lang nabasa. Pasensya na kayo ha. Hindi talaga ako mahilig magplansya ng mga blanket namin at saka yung pillowcase. More on kulubot na. Parang ako lang. By the way, anyway, highway, hayaan nyo na yan. Ang importante, na may blanket at hindi kami malamigan. Kailangan ko na itong labahan. Yung mga naihian ni Philip. Na? What you will say to mommy? You mean tikat? Ako po, bes. Magic words. Magic words. What's that? Pepach. Nag-sorry na siya. Put her in the bathroom. Tulong ka lang pala eh. Magpatulong ako sa kanya. Ilagay doon sa washing machine. On the floor. On the floor, Philip ko. Tab, floor. Ano? Toto. No. Toto. Maglaba si mami. Pamputi tiya. No. Dobre. Ako yan. Riklo, yung blanket ko yan. Pinalitan ko na rin. Diako yan, Philip ko. Mamaya ako maglabas dyan sa washing machine. Then, may dryer naman kami. Ito. So, hindi ako mamblema niyan. Magpatuyo. Hindi na pwedeng ipatuyo yan sa labas. Dahil malamig. At wala si haring araw. Maglagay lang pala ako ng oil sa buhok ko. Mantika ng baboy. Charis lang. Coconut. Oil sa Kaufland. Itatry ko ito. Bio daw. Biodegradable. Nagkabuhol-bulol na yun. Ito usually talaga ang ginagamit ko sa aking buhok. And twice or once lang binabasa ko ang aking buhok dahil sobrang lagas na, grabe. Yung suklay ko punong-puno na ng buhok. Hindi na ako nagamit ng conditioner. Ito na lang ginagamit ko, coconut oil. Since na wala kaming microwave, tinatunaw ko lang dito after kong magluto ng breakfast for Philip. Mamayang gabi,
ako maligo. Para ano ba, umaabot talaga siya hanggang dito sa scalp. Sa bathroom ako maglalagay para yung mga lagas ng aking buhok doon lang sa sahig. Mahirap na dito sa kusina. Baka mailagay ko pa sa pagkain. Magulat si Vladimir ba? Uy, ano to? Burbits? Ba't ang haba? Sunod-sunod, lagi na dahil si Philip ba? Uy, ganyan yan siya kapag wala si Kuya Alex. Kung nasaan si Mami, nandun din siya. Nakakita na ba kayo ng manananggal? Huwag niyo nang hanapin ba? Nandito naman ako sa harap ng kamera. Charis lang. Mamasage ko lang para matanggal itong mga balakubak ba? Kasi once a week ko lang to binabasa ang aking buhok eh. Once or twice lang. Hindi, yan talaga ang totoo. Since na nandito ako sa Slovakia ba, ito naman talaga yung buhok ko na sobrang lagas. Oh, tignan niyo oh. Sa Pilipinas, hindi naman ganito ka dami. Nag-improve. Siguro sinabi ng aking buhok, nandito na ako sa Europe. Kailangan kong maglagas dahil sa sobrang lamig. Ang ligo ko dito, hindi na katulad sa Philippines na every day. Oh, pero syempre, maghuhugas din ang puki eh. Mahirap naman ang mga moy daing. Ayan oh, nagsilabasan na. Diba, kita? Ang dami na. Dito pa sa tali ng aking buhok. Gumamit pa ako nito oh, bayo, para sa buhok ko ba? Ayan, ginamit ko pa yan. After maligo ba? Kaso nga lang, walang nangyayari eh. Lagas pa rin. At alam ko, postpartum to eh. Siguro ganito na kapag dalawa ang anak mo. Kung magkaanak ako ng 6, naku po Lord, wala na akong buhok. Kalbo na ako. Isasala mo itong mga ito. Huwag na kayong maghanap na kay Vladimir. Dahil ayaw talaga niyang magpakita sa camera. Minsan nga kung magbablog ako na sa loob ng sasakyan, hindi ako makapagsalita. Dahil ayaw niya. Usually talaga yung mga vlog ko na kung lalabas lang kami, o dito lang talaga sa loob ng bahay, yun lang, pasensya na kayo. Eh, hindi ko talaga siya mapilit. Anong gagawin ko? May isang viewer na nagtatanong kung bakit daw wala ka sa mga vlogs ko. Eh, sabi niya, ayoko ng social media. Mabait si Vladimir, maalaga sa mga bata. Kaya nga ang mga bata hindi na natutulog sa akin every night. Umiiyak na sila kapag hindi na nila makita si daddy nila ng isang araw. Ayun, kapag ako ang umalis, okay lang sa kanila na hindi nila ako makita as long as nandyan si daddy nila. Napaka-bless ko dahil siya yung tipong husband na hindi ko na kailangan magsabi sa kanya na maglaan ka ng oras para sa mga anak natin. Halos lahat ng oras niya nasa mga bata na. Tapos sobrang protective niya. Pati ako, nasa overprotective niya. Hindi na ako makalabas ng bahay. Ang iniisip niya, baka may mangyaring masama ba? Baka daw may mga basagulero. Tapos, nadisgrasya kami. Dayan ko na lang eh. Dati, nagagalit talaga yan si Vladimir kung mag-vlog ako. Ngayon, hinahayaan na lang niya ako. Maswerte na nga yung ibang vloggers na kasama talaga nila yung kanilang husband, supportive. Pero minsan, hindi naman siya maka-atraka sa akin. Kapag ako na ang kinakalaban niya, tapos about sa vlog ko, ay nako, ang si Moody Margie, pwede na malagyan ng hanga. Nakikita din niya minsan na tumatawa ako sa harap ng kamera. Minsan nga, magtaka na siya, nabuang na siguro itong masawa ko ba? Or baka ganito na siguro mga Pilipina kapag kaharap ang kamera. Anyway, kahapon, napagsabihan ako ni Vladimir na huwag daw ako maglagay ng maraming kahoy doon sa fireplace namin kapag ganito na ang aming temperature dito sa loob. Pag 23 or 24, it's enough na daw ang init dito sa loob. Para safe daw sa aming kahoy. 7.5 pala ang sa labas. I-check ko doon sa labas kung kunti na lang ba naiwan sa kahoy namin. Yun ang explain ni Vladimir sa akin kanina eh. Na konsensya naman ako eh. Before ang lahat, ipapakita ko lang sa inyo ang aking hairdo na may mantika ng baboy. Dito lang naman namin nilagay oh. Wala kaming stockroom para sa mga kahoy namin. Kaya temporary lang ito dito sa labas. Titignan ko dito kung kunti na lang ba tong kahoy na ito. Eh, parang nag-worried na siya eh. Hala, kunti nga lang to. Hindi na siguro ito magkasya. Pero maliliit yung iba. Mahirapan na siya magsibak ba? Nagsibak siya nito noong patapos na ang summer. Nag-start ang autumn. Yun, binanatan niya. Ito lang. Hala, ano kayo mangyayari dito mga kahoy na ito kapag masyado nang malamig? Mag-a-ice na to dito eh. December at saka January,
magiging minus na yan. Tapos itong mga palit na ito, sinisibak niya para panggatong namin doon sa fireplace. Galing yan sa work niya. Free lang yan. Nakasave kami sa kahoy. Sabi niya sa akin, marami pa daw doon sa tinatrabahuan niya. Binibigay lang. Kasi itatapon lang din naman daw. Sayang. Marami din itong mga pako eh. Pero nilalagay pa rin namin doon sa fireplace. Every morning, yun ang ginagawa ni Vladimir. Nililinis niya. Tinatanggal din niya yung mga pako. Kasi ayaw niyang mapako dyan sa puso ninyo. Chares! Grabe, nanginginig ako sa sobrang lamig. Diyos ko Lord, nasaan na si Haring Araw? Nakikita niyo naman yung ulap ko. Mabigat na ang nararamdaman niya. Hindi na kaya. Babagsak na yan. Yun ay tinatawag na luha. Ay, ulan pala. Yung pusa ng aking brother-in-law eh, gustong pumasok dito. No. Ayaw ko nang papasukin yan dito kasi tumatai yan. Huwag mong amuyin yan, mabango pa naman yan. Nalamigan yung pusa ba? Kawawa naman. Diyos ko, tuwang-tuwa naman si Philip. Masyadong malamig, Philip ko. No, stat silo. Dumating na pala yung Shein ko kahapon. Kaya pala, hindi tumawag sa akin yung courier dahil alam nila yung bahay ni brother-in-law. Then doon naman naka-address. Dahil itong bahay namin, wala pang house number. Diniritso pala nila doon sa kung saan yung business niya. Malapit lang dito sa amin. Doon daw na-send ng taga-courier. Tinago ko dito. Kasi nagtanong si Kuya Alex kahapon, ano yan mami? Gusto daw niya makita ang laman. Mag-unboxing tayo. Hindi ko ipapakita kay Philip. Meron siya dito eh. Kahabang din siya eh. Umorder din pala ako sa Timo. Pero hindi ko na yun na-unboxing. Yung mga gamit lang naman doon yun sa bahay eh. Ito, mga damit na ito. Ayan oh, may nakalagay. WC. I'm excited na akong idikit ito. What is that? That is for you, Philip. Aha! Ito ay para sa kitchen. That's for me. Idikit ko ito. Kanina pa to si Philip pa nakaabang. And this one? May pangregalo na ako sa kanila. Ibalot ko lang ito. Yung taga, balutin mo ako sa hiwaga ng iyong pagmamahal. Charay! Ilalagay ko to sa baba ng wall clock namin. Home yan, oh. May in-order pala ako para kay Vladimir. And this Ay, one? oh. And this one is left one? Ay, malaki. This Ang one is pulo. Ay, kasya na to only? sa kanya. Large kasi yung kinuha ko. Sana magkasya to. Wala. May pagregalo na ako. Thank you, Lord. Yung socks ko pala. First time ko din mag-order sa Shein ng medyas. Ito, kailangan ko to. Dahil everyday ako nagsusuot ng medyas. Ito ay aking panty. One time, nag-order din ako sa kanila. Ito din, ang style. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 euro to, 7 pieces. Then, ano to? Ito ang in-order ko sa kanila na charger sa aking iPhone. Order din pala ako ng medyas para sa sama. Order din pala ako ng earphone sa iPhone. Tapos sinamahan na ng ganito ba, oh. Ayan, para hindi na ako maghahanap ng anong tawag nito sa iPhone ko eh. Connector man ata to. Nakakatuwa naman mag-order-order lang ba para pang regalo. Para kay Vladimir ito, manipis pala to, oh. Ito pa, sweater. Pero iba to eh, ang quality niya. Ayan. Pangit na pagka-green, no? Itatak pala to dito. Akala ko wala. Kailang sana magustuhan to ni Vladimir, no? Pero lahat naman ang binili ko sa kanya, sinuotan niya. Ito yung sahod ko nung nag-work ako doon sa kindergarten. In-order ko doon sa Shein. Dahil sinabi ko sa kanya na pang Christmas, ayun, hindi na pumalag si Vladimir. Alam niya yun. Try ako mag-order ng dress. First time ko ito sa Shein. Ano to eh, medium? Hindi ko alam kung magkasya ba talaga to sa akin. Sexy, pang sama. Isuot ko to sa Christmas. Suot lang ako ng jacket. Yeah! Ang ganda! Wow, I like it! Pati yung style. Ganyan naman sa likuran. Pwede pala ma-adjustan dito sa likuran ko. Maganda yung tela. Ang lakas mo na 16 years old. I-try ko na itong i-open. Ang para kay Philip. Nagibang na siya. Ayan. Habang naglalaro siya bukon. Yan pala ang kinabisihan niya sa likuran. Ito naman kay Kuya. Gusto nila to eh. Maganda naman ang tela niya. Oh. Ang tulog lang naman to. May pajama na oh. Prepare na ang pangregalo. Ito na decoration.
Dito ko ipadikit sa baba ng wall clock na ito. Ito, dito ko din siya ipadikit. Masyado kasi itong maliit. So, kailangan ko i-dagdagan ulit ng ganito ba? Yung sticker na ito, anytime pwede tanggalin. Hindi pumayag si Vladimir nito. Kinausap ko siya, sabi ko sa kanya, sticker lang naman ito. Akala niya, yung permanent na ba? Ang paghahanda para sa Christmas. Nandito na ang recipe ko, sinulat ko na. Yung gingerbread, yung truffles para sa Christmas. Gagawa din ako ng Swiss roll. Yan ang gagawin kong cake. Sinadya ko itong isulat para hindi ako mahihirapan sa palapit na Pasko. Before ang Christmas, kailangan magawa ko na ang gingerbread. Ito talaga ang ginagawa ko every year. Nagsusulat ako ng mga recipe na dapat kong i-prepare sa Pasko. Wala pa kaming Christmas tree. Iba ang pagtayo ng Christmas tree dito sa Slovakia. 1 week before ang Christmas. Yun ang tradisyon nila. Yung mga friend ko na nakapag-asawa ng Slovak din, may Christmas tree na sila. Yun naman, pumayag man yung husband nila. Sa akin lang, sumusunod talaga si Vladimir. Tatanggalin nila, first week of February. Yung iba nga end of January, tinanggal na. Di ba? Short time lang. Mas maganda talaga yung dati kasi September pa lang, may Christmas tree na May parating pala kami na isang kahon na chocolate. Pero sabi ni Vladimir, baka mamaya daw or next week. Abangan natin sa susunod na vlog ko. Isali ko na. Dikit ko na pala ang sticker sa wall. Pero yung enjoy the food, enjoy your life, yung kutsara at saka tinidor, old sticker ko na yan. Ito din ang welcome to our home, the sweet family. Ang taray! At ang ganda ng WC, oh. Mga friends, punta na kayo dito. Hindi na kayo maligaw kung nasaan yung toilet namin. Wala sa gitna. Tabingi.